January 30th. Mapangibabaw na biyaya. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan at ang nagluluksay aking aaliwin. Isaiah 57:18. Matuto ng doktrina mula sa mga teksto sa Biblia. Mas matibay ang pundasyon nito at pinapakain ang kaluluwa. Halimbawa, pag-aralan ang doktrina ng irresistible grace, biyayang hindi matitinag mula sa mga teksto. Makikita mo rito na hindi ibig sabihin na hindi maaaring labanan ang biyaya, kundi kapag pinili ng Diyos, kaya at gagawin niyang mapagtagumpayan ang anumang paglaban. Sa Isaiah 57:17-19, hinahampas ng Diyos ang kanyang bayang rebelde at itininatago ang kanyang mukha. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman, kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Talata 17. Ngunit hindi sila tumugon sa pagsisisi. Sa halip patuloy silang lumihis. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Talata 17. Ipinapakita nito na maaring labanan ang biyaya. Sinasabi rin ni Esteban sa mga pinuno ng Hudyo, lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Mga Gawa 7:51. Ngunit ano ang ginagawa ng Diyos? Wala ba siyang kapangyarihang dalhin ang mga lumalaban sa pagsisisi at kabuuan? Hindi. Hindi siya walang kapangyarihan. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan, at ang nagluluksay aking aaliwin. Isaiah 57:18. Kaya sa harap ng matigas na puso at paglaban sa biyaya, sinasabi ng Diyos, gagalingin ko siya. Ang salitang babalikan or restore ay nangangahulugang gagawin siyang buo o kumpleto, nakaugnay sa salitang shalom o kapayapaan. Ang kabuuang iyon at kapayapaan ay makikita sa susunod na talata. Kapayapaan, kapayapaan, shalom, shalom, sa malayo at sa malapit, sabi ng Panginoon, at gagalingin ko siya. Isaiah 57:19. Nililikha ng Diyos ang walang paunang kapayapaan at kabuuan. Ito ang paraan ng kanyang kaligtasan at ng pagbabalik ng naglilihis, paulit-ulit. Pinangibabawan ng biyaya ng Diyos ang ating paglaban sa pamamagitan ng paglikha ng papuri kung saan ito wala. Nagdadala siya ng shalom, shalom sa malapit at malayo, buong kabuuan sa lahat. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbabalik, pinalitan ang sakit ng paglaban ng katatagan sa pagsunod. Ang punto ng irresistible grace ay hindi na hindi tayo makakalaban, kaya natin at ginagawa natin. Ang punto ay kapag pinili ng Diyos, pinagtagumpayan niya ang ating paglaban at bumabalik ang pusong sumasang-ayon, lumilikha siya. Sinasabi niya, magkaroon ng liwanag, gagalingin, gagabayan, babalikan, aalagaan, kaya't hindi tayo dapat magmalaki na tayo'y nakabalik mula sa paglilihis. Dapat tayong bumagsak sa harap ng Panginoon at may nanginginig na kagalakan, nagpapasalamat sa kanyang mapangibabaw na biyaya na nagtagumpay sa lahat ng ating paglaban.